Uy, good morning mga kanayon. Welcome sa isang araw sa ordinaryong araw ng isang backyard organic farmer. Ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa aking backyard. Meron akong papaya, merong sili. Itong sili na to, medyo maangang to, ayan no. Medyo malaki siya. Kakaiba yung bunga niya. Sabi nila ito raw yung siling demonyo, pero hindi ko alam kung tama nga ba na siling demonyo to. Yan no. Sa bandang ilalim, eto, pumatak na yung ibang mga bunga. Pinabaya ko lang yan at yan ay nagsimula na silang tumubulit, nag-germinate na ibang mga buto nila. So, pag lumaki-laki yan, itatransplant ko. Dito naman sa gilid, meron akong basil. Ginagamit ko ito pag nagluluto kami ng pasta. Isang araw, pakita ko sa inyo kung paano kami gumamit ng basil. Katabi nitong basil ay vermicompost. Diyan ko na nilagay para kung sakaling gagamit ako, madali ko ma-access. Yan. Katabi nito ay isang bakanteng plot. Actually, may tinanim na ako dyan. Ayan, mga buto ng kangkong, Chinese kangkong. Kamakailan ko lang tinanim o pinunla. Parang 4 na araw pala nakakalipas. Yan yung buto. Yan. Tapos sa likuran nito, meron akong plat. Yan yung plat. May mga nakatanim na ilang repolyo. Sabi nila ang repolyo raw para sa malalamig na lugar. Pero nasubukan ko na, nakapagtanim ako at napalaki ko. Tapos ay meron din ditong okra. O maraming beses na namin napakinabangan. Yan, may bunga ulit. Yan. Araw-araw umaani ako rito. 2, 3, pinakamarami 6. Sa banda rito ay meron akong pandan. Yan. Tapos ito, yan, yung nakikita nyo yan, dati yung kulungan ng aso. Ngayon, diyan ko nilagay kasi isang araw o baka mamaya pagkatapos nito, magpupunla naman ako dyan ng sitaw. Diyan ko papagapangin. Masasabi natin na totoong backyard yan dahil actually, ito ay ang garahe. Yan yung sasakyan namin. Diyan lang. Nga pala, yan, meron din kakao dito. Pero plano ko na ilipat ito. Ginawa ko nung dati, tinanggalan ko ng balat, yung ilalim. Tapos nilagyan ko ng plastic. Tapos sa loob nilagyan ko ng lupa para tumubo yung ugat. After nito, itatransplant ko to sa ibang lugar kasi inilalang preparation ko to. Ito dating pinagtataniman ng kamote. Diyan ko ilalagay yung iba pang mga halaman. Ngayon, itong kakao kasi na to, nakatakip siya ng araw. So, hindi maaarawan kung sakali man na maglagay ako ng halaman dito. Meron din ditong puno ng maliit pa. Yan. Puno ng niyog. Sa likod niyan, meron ding papaya. Yan, isa pang papaya yan. Ito, meron ditong kangkong. Ordinaryong kangkong lang yan. Ang ginawa ko rito, nung bumili kami sa palengke, yung pinagtabasan, binaon ko lang sa lupa. Ayan, tumubo. Actually, napagaan na namin yan kaya ganyan na itsura. Yan na lang yung naiwan. Meron dito na isa pang puno ng niyog. Tapos sa banda rito, sa bandang likuran, malapit na sa bakod, eto, meron pa ring okra. Yan, sa banda rito, may mga paso at saka yung lumang pinaglagyan ng ice cream. Meron ako ditong tanim na tinubuan ng damo. Ito. Ano yan? Merong kaming sibuyas na tumubo na actually dahil matagal na hindi nagamit. So nilagay ko dyan.
pag magtatalim kayo ng sibuyas, siguraduhin nyo na maraming labasan ng tubig. Kasi pagka hindi, pag naipunan ng tubig yung yung sibuyas, na mamatay, nabubulok siya. Yan. Ito ilalan preparation ko rin to. Kasi gusto ko rin taniman ng kung ano ng mga halaman dyan. At ito yung mga itatanim ko. Ayan. Nakapagpunla na ako dito sa seedling tray. Ang iba dyan ay bell pepper. Yan, yung kulay pula na pinagbutuhan, yan yung bell pepper. Yung iba naman dyan talong. Tapos ito ay, yung iba dyan ay repolyo pa rin. Nung Thursday, last Thursday ko to tinanim. So ilang araw na to? 4-5 araw ano. Eto, kakapunla ko lang dyan. Ang pinunla ko naman dyan, lettuce. Medyo luma na yung buto, so hindi ko alam kung magja-germinate pa yan. So mga kanayon, mag-harvest muna ako ng ng okra. Yan. Yung ibang okra, kukunin ko dun sa kabila. Dun sa medyo malayo. Iba rito kasi medyo maliit pa eh. Siguro isang araw pa o 2 araw bago ko i-harvest. So ito mga kanayon, naka-harvest ako ng 3. Mula dito, saka doon sa kabila. Doon sa likod, yung tinuro ko kanina. On the average, sabi ko nga, nakaka-3, 4, hanggang 6 sa isang araw. So ngayon, pasok ako sa average ko, 3. So ngayon naman, ang gagawin ko, i-forma ko na itong dating kulungan ng aso. Kaya sabi ko nga, magtatanim ako ng sitaw. So yung ilalim niyan, malinis na yun. Nakapag-land prepare na ako niyan, nadukal ko na, o ano ba yun, buhaghag na yung lupa. So pwede na actually taniman. Ipoporma ko muna yung dating kulungan ng aso para mapagapangan ng sitaw pag tumubo na. Nilagay namin ito rito, tinalian ko siya para hindi bumuka. Mabigat kasi siya, saka kapag hindi ko tinalian, pag bumuka baka may tamaan pa, kaya tinali ko. Tanggalin ko lang yung tali. Yan, tanggal ko na yung tali, ibubuka ko na siya at itatabi dun sa pinakabakod. Yung kanto malapit dito, lalagyan ko lang ng, kakalangan ko lang ng bato kasi ayan nakabagsak siya. So baka lang matumba. So para lang sigurado, kailangan ko siya ng bato para naka-level din yung naka-level din lahat, pantay-pantay. At yan na mga kanayon, nakagawa na ako ng pagapangan ng sitaw. Ayusin ko muna ulit yung yung lupa para siguradong buhaghag. Nung bata ako, pagka mag-garden ako, ginagamit ko pag gagahok, piko o patik kung tawagin dito sa amin sa Quezon. Pero ngayon, ginagamit ko pala para hindi masyadong masakit sa likod at saka mas madali para sa akin ngayon. Dali ah! O di ba ang bilis lang kasi nga buhaghag na siya, so
Inayos ko lang ulit. Dali lang papantayin ko siya. So yan mga kanayon. Tapos ko nang bungkalin at ibuhaghag ang pagtataniman ko ng sitaw. So ayan mga kanayon, tapos na po ako. Kung nagustuhan niyo po ang content na ito, paki-like na po, paki-share, paki-subscribe na rin po sa channel ng Backyard Organic Farmer at saka po hintayin niyo po at abangan ang iba pang video ng aking mga members o mga kasama. Marami po kayong matututunan kaya siguraduhin po na kayo ay mag-subscribe, paki-click na rin po ang notification bell para kung may mga video kami o upload na mga ganitong content ay mapanood ninyo at may matutunan kayo sa paghahalaman. Salamat po.